Ipinamalas ang makulay at mayamang kultura ng Filipino-Chinese community sa ginanap na Chibog Chow Festival sa Maynila. Tampok ang iba't ibang tradisyonal na pagkain, sining at cultural performances na sumasalamin sa matibay na ugnayan ng Pilipinas at China. Pero sa gitna ng selebrasyon, naging sentro rin ng mensahe ang pagpapatibay ng diplomasya sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Si Sheena Torno Sarpo. Isang makulay at mayamang kultura ng Filipino-Chinese community ang ipinagmalaki sa ginanap na Chibog Chow Festival sa Maynila. Tampok ang iba't ibang tradisyonal na pagkain gaya ng tikoy at dim sum, maging sa sining at cultural performances na sumasalamin sa matibay na ugnayan ng Pilipinas at China. Ito'y bilang bahagi ng selebrasyon ng Chinese New Year ng Filipino-Chinese community na naglalayong ipakita ang kanilang kultura sa mga Pilipino. Pinangunahan ito ni Chinese Ambassador Jing Quan, dating Senator Niggy Cosseteng, Malaysian Ambassador Abdul Malik Castellino at iba pang opisyal ng lungsod. Gayon din ang ilang mga malalaking grupo ng mga Filipino-Chinese businessmen. Ayon kay Cosseteng, higit sa kasiyahan, pagkakataon ito para palamigin ang mainit na isyu sa pagitan ng Pilipinas at China. We gather not only to celebrate, but to build understanding, to build trust, to build bridges, to co-champion a shared mission, lowering the temperature and raising the level of cooperation in Philippines-China relations. Iginit naman ni Manila 3rd District Councilor Jeff Lau ng ganitong mga pagtitipon na upang malaman ng mga Pilipino na ang gusto umano ng China ay pagkakaibigan at hindi digmaan. Pinapakita ng China na ang habol nila kaibigan, hindi katulad ng iba iniisip lagi, gera, nag-aaway yung mga bansa. Ang China kasi ang habol, lahat ng tao may maging maayos ang kanilang kabuhayan, dagdag sa negosyo. Ito rin ang naging sentimiento ni Chinese Ambassador Jing Quan. Anya, ang kanyang pangunahing tungkulin ay patatagin ang relasyon ng dalawang bansa bilang magkapitbahay. As ambassador to Philippines, my job is to stabilize the relations, make the relations better, not worse. Bring the two peoples together, not drift even further away. So our embassy, we will serve always as a bridge between our two countries. Because we're neighbors, we're friends. As neighbors and friends, we should always like each other, respect each other, learn from each other, and help each other. Wala rin anyong rason para magkagalit ang Pilipinas at China. Kamakailan nang magbatuhan ng matitinding salitang ilang mga senador sa pagitan ng mga Chinese envoy. Nag-ugat ang tensyon dahil sa tumitinding usapin sa West Philippine Sea, lalo na sa patuloy na insidente sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China sa pinag-aagawang karagatan. Sinabi ni Ambassador Quan, bilang representante ng China sa Pilipinas, ang nais lamang nito ay magkaroon ng maayos relasyon sa bansa. Pagsisikapan anya nito na maibalik ang sigla ng mga Chinese tourist at investor. So that means more visits, more talk, more conversation, more cultural exchange. Philippines already announced the 2 weeks, 14 days visa-free policy to China. That was warmly welcomed by Chinese tourists. And I think more and more Chinese tourists, they're coming back. And when they enjoy the beautiful island. Kung maaalalaaan niya, bago pa man ang pandemya, ay umabot sa 3 milyong Chinese tourists ang pumupunta sa Pilipinas kada taon sa panahon yan noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit noong 2024 ay umabot na lamang ito sa 300,000. Before COVID, our direct flights is 300 per week, but nowadays only 84 per week, so less than 1/3. So everybody here, we should work even closely, work very hard to promote such kind of friendly exchange. More tourists, more direct flights, more trade investment opportunity, more education, culture exchange. Because people-to-people exchange, that's the foundation of our bilateral relations. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News.